right. Ngayon po ay tayo ay dumako na sa ika-4 na I am na ating pinag-aaralan sa buong buwang ito ng Oktubre at sasakupin niya ang kalahating buwan ng Nobyembre sa ating series teaching about the 7 I Ams of Jesus. At ang unang I am, kung maalala ho ninyo, ano yung first I am na tinalakay natin? I am the bread of life. At ang ikalawang I am the light of the world. At yung ikatlong I am na pinag-aralan natin last Sunday, I am the door. Ngayon naman ay ang ating pag-aaralan na ika-4 na I am the good shepherd. Yan ang ating title ng pag-aaralan ngayong hapon. I am the good shepherd. Sa Tagalog, ako ang mabuting pastol na sinabi ng ating Panginoong Jesus. At ang tekstong ating gagamitin to expound this particular title, I am the good shepherd, is found in the book of John, sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan, kabanata 10, talatang 11 hanggang talatang 18. At atin pong basahin kung kaya nyong basahin ng iyong mga mata. Yung iba sa inyo halos parang pumipikit-pikit, no? Siguro nahihirapan kayong bumasa. Ngayon, kung hindi kayo mahirapan, humanap kayo ng katabi ninyo na may Bible para doon nyo mabasa. Kaya lang, ang version na ating babasahin ay modern version. Yung po bang ang pagkakatranslate ay mababaw lamang para maunawaan natin. Ang tawag dyan ay Pinoy version. Pinagsamang Tagalog at English na pagbasa. Sige, basahin natin mula talatang 11. Ako ang good shepherd. Ready akong mamatay para sa mga tupa. Ang taong binayaran lang para magbantay ay hindi kagaya ng shepherd kasi hindi kanya ang tupa. Pag nakita ng taong yun na may paparating na wolf, tatakbo siya at iiwan niya ang mga tupa. Saka aatake ang wolf at guguluhin niya ang mga tupa. Tumatakas ang bantay kasi binayaran lang siya at wala siyang pakialam sa mga tupa. Ako ang good shepherd. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala din nila ako. Ganito din kami. Kilala ako ng tatay ko at kilala ko rin siya. Ready akong mamatay para sa aking mga tupa. May iba akong tupa na wala pa sa grupong ito. Kailangan ko din silang ibalik dito at makikinig sila sa boses ko. Kaya magiging isang grupo sila na may isang shepherd. Mahal ako ng Ama kasi ibibigay ko ang buhay ko para makuha ulit ito. Walang pwedeng kumuha ng buhay ko. Ako mismo ang nag-aalay nito. May karapatan akong ibigay at bawiin ito. Ito ang utos sa akin ng Ama. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa natin ng kanyang mga salita. Itong ating binasa ay continuation po yan. Doon sa tinalakay natin nung last Sunday, yung mga nandito, mula sa 1 Kabanata Gis, talatang 1 hanggang talatang 10. Sapagat last Sunday, ay just to remind you of what we had discussed, ay ang topic o title na ating pinag-aralan is about I am the door. Sinabi ni Jesus, ako ang pintuan. Sapagat ang emphasis nung John chapter 1, verses 1 to 10 na yun, ay ang patungkol sa pinto. Bakit? Sapagkat 7 beses nabanggit yung salitang door. Sa verses 1 to 6, pagka po
tinignan ninyo ang mga inuulit na wordings doon, ay may matatagpuan o matutuklasan kayo na 5 beses ginamit ang English word na door o sa Tagalog ay pinto o pintuan. Pagdating sa verse 7 hanggang verse 10, yung John chapter 10, pag tinignan ninyo, ano uli ang mga inulit? Ang inulit ay ang salitang I am the door. 2 beses siya. So, therefore, naging emphasis natin sa pag-aaral noong nakaraang linggo ay about the door, ang pintuan. At yung door, just to remind you of what have been discussed last Sunday, the door is a place of access. Di ba? Pag sinabing access, ito yung merong kang pagkakataon, no? Na makalapit, makaranas, yan, access, place of access. So, tinalakay natin nung last Sunday, Jesus is our access to salvation. Second, Jesus is our access to blessing. And third, Jesus is our access to abundant life. Yun po ang naging paksa natin last Sunday. Kung nakalimutan mo na, sayang naman. Huwag mong hayaang mabaliwala yung narinig mong mensahe ng Diyos dahil ang tupa ay nakikinig sa tinig ng kanyang pastol. Hindi ko salita yun. Salita yun ni Jesus, yung ating mabuting pastol. Mamaya, pagdidiinan din natin yun, na yung tupa ng Panginoong Jesus, kung tupa kanya, ay nakikinig sa kanya. Okay? Pero yun ay dinaanan ko rin yun nung last Sunday. Ngayon, ay sa atin naman pong pag-aaral, patungkol naman dito sa verse 11 hanggang verse 18, nagkaroon ng switching ng emphasis. Nung una ay ang pinaka-emphasis o yung focus ng pananalita ni Jesus mula verse 1 hanggang verse 10 ay patungkol sa pinto. Ngayon naman ay tumutukoy sa mabuting pastol. Ayan. Yung salitang mabuting pastol sa verse 11 hanggang verse 17 ay 2 beses ding inulit. Nandiyan sa verse 11, ang sabi ni Jesus, ako ang good shepherd. Pagdating sa verse 14, pakita natin ang verse 14, ako ang good shepherd. So, tinuturo yan upang kayo, lalo na kung kayo ay isang cell leader, kailangan matutunan ninyong gumawa ng sermon, ng ituturo nyo. At para makuha ninyo kung ano ba yung itinuturo ng ibinabasa mo, bibilangin mo yung mga ilang wordings na inuulit. Kasi yun yung gustong ibato ni Jesus na mensahe niya sa taong nakikinig sa Kanya. Katulad dito, inulit ang salitang good shepherd. Sa makatuwid, itong good shepherd na ito na ating pinag-uusapan ngayon, yan ang dapat pag-usapan natin ngayong linggong ito. Alright. Naintindihan niyo po ba? Ngayon, ang tanong ko, sino ang kinakausap ni Jesus patungkol dito sa kanyang sinasabing, ako ang mabuting pastol? Sino ang kanyang kausap? Hindi po pwede na basta ka na lang magsasagot na mag-i-imagine ka na lang, mga alagad, mga Pharisees. Hindi, dapat merong kang ebidensya. Kung ikaw ay sasagot, magpakita ka ng patunay na yun nga ang kausap ni Jesus. Kaya ngayon, para maintindihan mo yung binabasa mo, huwag ka lang magdidepend sa John chapter 10. Kailangan umusog ka. Basahin mo John chapter 9 kasi nandoon nagsimula kung bakit naging usapan siya ang pinto at siya ang mabuting pastol. Sa John chapter 9, John nagpagaling si Jesus ng isang lalaking bulag. At yung lalaking bulag na yun ay namamalimos dati. Di ba? Alam natin yan, may mga namamalimos. Ngayon, pinagaling ni Jesus at nakakita.
pinagkaguluhan ng mga tao. At nakarating ang balita ng pagpapagaling sa mga religious leaders at that time. Ito yung mga taong nagsiselos kay Jesus, ang mga Pharisee at Sadducees. Sila ay mga sekta ng relihiyon ng Judaism. Ang relihiyon kasi ng mga Hudyo ay tinatawag na Judaism. Okay? Ngayon, sa relihiyong yun ay may iba't ibang sekta. Katulad ng sekta ng mga Pharisees. Ang tawag ay Pharisees o Pariseo. Tinatawag silang mahigpit na sekta. Bakit? Kasi letra per letra, sinusunod nila yung batas. Strictly yun, kailangan sundin nila yung batas ni Moses. Ito namang mga Sadducees, ito naman, dito kinukuha ang mga punong pare. No? Mga Sadducees. Sila ang namamahala sa templo. Ang mga Pariseo, sila naman ang mga nagtuturo sa mga tao. Ngayon, lumapit sila doon sa lalaking bulag. At sabi nila, sino nagpagaling sa iyo? Hanggang sa si Jesus, nalaman nila si Jesus, yung nagpapagaling. So, yung lalaking yun ay iniipit-ipit nila. Kung maaari, ay huwag itong magsalita na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya, ang nangyari po ay dahil sa katatanong nila, ang sabi tuloy noong lalaking bulag na pinagaling ni Jesus, bakit pa ulit-ulit po kayo nagtatanong sa akin? Sinasagot ko nga ho kayo. Siguro gusto niya rin maging disipulo ni Jesus. Sabi nila, hindi, disipulo kami ni Moises. Sabi gano'n ng mga religious leaders. At tinuturuan mo pa kami, isa kang makasalanan. At ang ginawa nila ay itiniwalag nila sa kanilang grupo ng relihiyon ng Judaism, yung lalaking pinagaling ni Jesus. At dahil po isinara ang pintuan sa lalaking iyon, di ka na pwedeng pumasok pa sa templo at sa sinagog para sumamba sa Diyos. Tamang-tama naman, na-meet niya si Jesus uli. Nakipag-usap sa kanya si Jesus. At ang naging usapan nila, ang sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Hindi basta-basta na lang babanggit si Jesus na ako ang pintuan, na wala siyang gustong iparating na mensahe. Bakit sinabi niya sa lalaki, ako ang pintuan? Sapagkat sinara ang pintuan doon sa lalaki. Sinasarado ang templo o lugar ng sambahan ng mga kasapi sa relihiyon ng Judaism doon sa lalaking dating bulag. At sinara pati yung sinagoga. Yung sinagoga ay parang isang tahanan, doon po nagba-Bible study ang mga Hudyo. Pag merong 10 lalaki, pwede na magsimula ng Bible study ang mga Hudyo. Yung lalaki ay hindi na rin pinayagan, sarado, kandado ang pinto para sa kanila. Sa ngayong pupunta yung lalaki. Anong pintuan ngayon ang papasukan niya? Dito ngayon nagpakilala si Jesus. Ako ang pintuan. Intindihan niyo po? Sarado man ang pintuan ng simbahan sa iyo, pero ang pintuan ko ay bukas para sa iyo. Pumasok ka. Itakwil ka man ng relihiyong kinagisnan mo, pero bukas ang pintuan ni Jesus para tanggapin ka niya. Yun po yung message doon. Naininahan ninyo kung bakit sinabi yun. Okay? Ngayon, hindi lamang yung pinto ang pinagdiinan ni Jesus. Sinasabi din niya doon sa lalaking bulag, ako ang mabuting pastol. Kasi yung mga nangaunang pastol, inihambing ni Jesus ang sarili niya sa 2 uri ng mga tao na kung saan ay nag-alaga doon po sa lalaking bulag. Yung lalaking bulag ay miyembro ng sekta ng relihiyon ng Judaism. So, saan inihambing ni Jesus ang sarili po niya dito? At dito ay makikita natin sa John chapter 10, verse 1 and verse 10. Inihambing ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol dito raw po sa mga magnanakaw o sa mga kawatan. Sino yung mga magnanakaw? Ang sabi ni Jesus, ang pumupunta sa kulungan ng mga hayop, sa verse 1 na, hindi dumadaan sa pinto,
sa bakod. Ang tawag ni Jesus sa kanila ay mga magnanakaw o kawatan ng tupa. Sino ba ang nag-alaga doon sa lalaking bulag na yun? Ito yung mga religious leaders na tinawag ni Jesus na mga magnanakaw. Ayan. Bakit tinawag ni Jesus na mga magnanakaw ang mga ito? Kasi dito ay pinakita po sa atin, ang gawain na magnanakaw ay sumira ng buhay. Ang gawain na magnanakaw ay magwasak ng buhay at ang gawain ng magnanakaw ay para magnakaw. Ganyan ang ginawa doon sa miyembro nila ng Judaism. Sa halip na tulungan, sinisira pa ang buhay. Pinagaling na nga, ayaw pa rin nilang tanggapin yung tao. Para bagang dapat manatili ka paling bulag. Parang ito, pinagaling ka na nga ni Jesus. Di ba? Hindi nila matanggap na si Jesus ay nagpapagaling sa mga kasapi nila sa kanilang relihiyon. Kasi ito yung mga tao na ang tingin nila sa relihiyon, ito ang daan ng kaligtasan sa buhay nila. Yung Judaism. Kaya sabi nga nila, pag hindi kayo naging miyembro ng relihiyon namin na Judaism, relihiyon ng mga Hudyo yan hindi kayo papasok sa langit. Sa iba may nagsasabi, pag hindi ka naging miyembro ng aming relihiyon, di ka pupunta sa langit. Sabi ni Jesus, hindi sila tunay na mabuting pastol. Sila ay mga magnanakaw. Sila ay mga kawatan, sabi ng ating Panginoong Jesus dito. Dahil ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, para pumatay, at para magwasak. Hindi naayos ang buhay noong pong lalaking dati bulag. Magmula sinang siya'y isilang, hindi umunlad ang buhay niya nang siya ay kasapi ng relihiyon ng Judaism. At hanggang sa namalimos siya, hindi umunlad ang buhay niya, hindi nagbago ang buhay niya. Nagbago lang nang makilala niya si Jesus sa kanyang buhay. Kaya ikaw man, kabilang ka man sa isang malaking sekta ng relihiyon sa Pilipinas at pinagmamalaki mo, milyon-milyon kayo at napakaganda ng inyong katedral. Pero kung hindi mo pa kilala si Jesus sa puso mo, hindi mo pa siya tinikilalang pastol ng iyong buhay, hindi ka rin papasok sa langit. Sapagkat ang sabi ni Jesus, ang sino mang pumapasok sa akin, amen, ay maliligtas. Sino yung pumapasok sa akin? Hindi sa kanyang, hindi sa relihiyon o simbahan ni Jesus. Mismong pumapasok sa kanya, kinikilala si Jesus, personal na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Yan po. Okay? Kaya kung nalaman ng mga magulang ninyo, ng asawa ninyo, ng boyfriend mo, girlfriend mo, o ng kapatid mo, na ikaw, kapatid, ay dumadalo sa ganitong gawain at sinabi mong tinanggap mo si Jesus at dahil doon, ikaw ngayon ay tinakwil na nila dahil hindi ka na nila kasapi sa kanilang relihiyon, ang mahalaga nito, tinanggap mo si Jesus, pumasok ka, amen, sa pintuan ng kaligtasan at si Jesus ang kinilala mong iyong mabuting pastol. Amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Yan. Ngayon, sa pagpapakilala ni Jesus sa verse 11 tayo, ayan. Ang sabi ni Jesus ngayon, ako ang good shepherd. Ready akong mamatay para sa mga tupa. Verse 12, ang taong binayaran lang para magbantay ay hindi kagaya ng shepherd. Kasi hindi kanya ang tupa. Pag nakita ng taong yun na may paparating na wolf, tatakbo siya at iiwan niya ang mga tupa. Saka aatake at guguluhin niya ang mga tupa. Verse 13, tuloy natin. Tumatakas ang bantay kasi binayaran lang siya
at wala siyang pakialam sa mga tupa. Yan, 11, 12, and 13. Ikalawang inihambing ni Jesus ang sarili niya sa isang bayaran lang na tagapag-alaga. Sa English ay hireling o hired hand o hired man. Inihambing niya ang sarili niya bilang mabuting pastol sa isang taong bayaran. Ang ibig sabihin ng taong bayaran diyan ay taong napipilitan mag-alaga ng tao dahil may pakinabang lang na nakukuha, kaya nag-aalaga o nagre-reach out sa mga taong dapat ay maligtas. Ang sabi dito, kapatid, ang taong binayaran lang para mag-alaga ay kinukonsider niya na hindi kanya ang tupa. So, sa makatuwid, kapatid, yun pong mga religious leaders na dati nag-aalaga doon sa lalaking bulag na yun. Ito ang mga Pharisees and Sadducees sa sekta ng relihiyon ng Judaism. Ang tawag ni Jesus sa kanila ay mga taong bayaran lamang. Bakit? Dahil hindi mahalaga sa kanila ang kaluluwa ng tao. Ang mahalaga lang sa kanila ay yung posisyon nila sa simbahan ng Judaism. After sila sa title, hindi mismo sa kanilang ginagawa o tinatrabaho. At ang sabi, sila ay walang pusong pastor dahil pinapabayaan ang mga tao na supposed to be, na dapat ay kanilang aalagaan. At dito nakita ho natin, mga kapatid, na ipinakilala ni Jesus sa iba na siya ay iba sa mga nag-alaga doon sa lalaking bulag. Gusto niyang ipakita dito sa kanyang conversation sa lalaking bulag na nakahihigit siya dito sa mga Pharisees and Sadducees, mga religious leaders ng sekta ng Judaism, na sila ay hindi totoong nagmamalasakit sa mga tao na kanilang inaalagaan sapagkat mas mahal ni Jesus ang mga tao. No? Kasi dito sa kanyang pagpapakilala, buksan natin uli ang verse 11. Ako ang good shepherd, at yung verse 14, sige next, verse 14, inulit uli, ako ang good shepherd. Tignan natin ang salitang good. Ang good ay isang adjective. Nagdi-describe sa isang noun. Ang noun dyan ay ang shepherd. Yung good ay adjective. Okay? Na kung saan, kapatid, ay ipinapakilala anong uri ng pastol o shepherd si Jesus. Sa Greek word ng salitang good ay kalos. K-A-L-O-S. Kung isusulat nyo yan sa wikang Griego, yung K ay kappa, yung A ay alpha, yung L ay lambda, yung O ay omicron, at yung S ay sigma. Kaya K-A, yan, kalos, pag sinulat nyo sa Greek ang Greek. Ang ibig sabihin ng good ay isang modelo na pwedeng gayahin o kopyahin. Kaya nang sabihin ni Jesus, ako ang mabuting pastol, ibig sinabing good, sa atin kasi pag sinabing good, di ba, mabuti. Di ba? Yun ang translation, mabuti. Pero sa Greek word, hindi mabuti ka lang, kundi ikaw ay halimbawa na dapat tularan ng marami. Kaya si Jesus ay isang pastol na dapat tularan. Bakit? Sapagkat kakaiba siya na pastor o pastol. Kakaiba siya na nag-aalaga ng tupa. Ano ang pagkakaiba niya? Sa verse 11, ano ang sabi? Ready akong mamatay para sa mga tao na aking inaalagaan. At pagdating sa verse 14, kilala ko
ang aking mga tupa at kilala din nila ako. So dito, kapatid, sa description ito na ipinakita po sa atin, na kung saan po ay napakahalagang bagay na ating malaman sa sinasabi sa verse 11, ready akong mamatay para sa aking mga tupa. Yung salitang mamatay. Ilan sa inyo dito alam nyo na matay si Jesus? Taas ang kamay. Hindi siya namatay bilang isang martir. Namatay si Jesus bilang isang substitute. Siya ang pumalit sa atin dun sa cross. Tayo ang dapat mapako sa cross. Pero hindi na yun pinayagan ng Diyos, salip si Kristo ang ipinalit sa atin. Naalala ko ang sinabi ni Jesus sa 1:51 nang tinatalakay ko sa inyo ang patungkol sa tinapay ng buhay. Ang sabi ni Jesus, ang tinapay na binibigay ko sa inyo ay ang aking katawan. Binibigay ko ito para mabuhay ang mundo. So si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao. So ibig sabihin, siya yung kapalit natin. Na tayo dapat ang nakapako sa krus, tayo dapat ang pinahirapan sa krus, tayo dapat ang pinatay sa krus, pero siya na ang umako ng kasalanan nating lahat. Siya na ang nagdusa ng lahat ng ito. Amen, mga kapatid. So yan po, mga kapatid. Ganyan po pinakita sa atin na ang atin pong pastol na walang iba kundi si Jesus Christ ay handang ipagkaloob ang kanyang buhay. Namatay siya sa krus para ang mga tao ay magkamit ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat walang ibang paraan para ang tao ay mapatawad sa mga kasalanan. Marami tayong nagagawang kasalanan sa Diyos. Hindi lang tayo. Lahat ng tao sa buong mundo ay nakagagawa ng kasalanan. Pero walang ibang paraan para mapatawad ang tao. Iniisip ng iba, yung pag-anib sa isang relihiyon ay pamamaraan para mapatawad ka ng Diyos sa kasalanan mo. Hindi po pag-anib sa relihiyon ay makapagpapatawad sa iyo. O yung pagiging reliyoso mo ay hindi rin sapat para mapatawad ka ng Diyos sa iyong mga pagkakasala. O pagiging miyembro ng isang sekta, magme-member ako ng isang relihiyon para ako ay mapatawad ng Diyos sa aking mga kasalanan, hindi din po iyon ang sasapat para ka mapatawad. O kaya sasabihin mo, magpapakabuti na lang ako. Hindi ako gagawa ng masama at tiyak mapapatawad na ako. Hindi rin po sapat yun. Hindi rin po mabuting gawa. Gagawa na lang ako ng mabuti sa kapwa ko. Kaya pag tinawag ako ng mama ko, ang sagot ko ay opo. Opo, mama. Yan, pinatawad na ako ng Diyos, nag-opo na ako. Hindi yun po ang pamamaraan ng pagpapatawad ng Diyos. Ang kaya namatay si Jesus para mabayaran ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. Kasi hindi po pwedeng ang bayad para mapatawad tayo, mabuting gawa. O kaya magpapakabuti ka na. O kaya aanib ka sa isang relihiyon. Hindi po sapat yun. Ano ang sabi ng aklat ng Efeso 1, talatang 7? Babasahin ko po sa inyo ayon sa Pinoy version. Sinacrifice ni Christ ang dugo at buhay niya para iligtas tayo. Ibig sabihin, pinatawad na ang mga kasalanan natin. Grabe, sobrang bait ng Diyos. Kung uunawain nyo ang sinasabi ng Efeso 1:7, pag sinabing sinacrifice ni Christ ang kanyang dugo, namatay si Kristo sa krus para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan.
So, ang paraan para ka mapatawad, hindi para umanib ka sa relihiyon, hindi para gumawa ka ng mabuti, hindi para, kapatid, magpakabait ka at ang sa gayon ay mapapatawad ka. Hindi. Kundi sampalatayanan mo, paniwalaan mo na si Jesus ay namatay sa iyong mga kasalanan, doon mo makakamit ang kapatawaran sa iyong mga pagkakasala. Paniwalaan mo, sampalatayanan mo. Kaya ang sabi dito sa pinakadulo ng Pinoy version, grabe, sobrang bait ng Diyos. Tingnan ninyo, kapatid. Di ba? Yan. Ganyan po, kapatid, ipinakilala sa atin ng Diyos na walang ibang daan para magsimula tayo muli sa ating bagong buhay. Isang buhay na dati wasak, isang buhay na dati walang pag-asa, isang buhay na dati, kapatid, ay puno ng kaguluhan, ngunit dahil sa ating mabuting pastol, walang iba kundi si Jesus Christ, ay naranasan natin ang pagbabago ng ating mga buhay. Kasi hindi ka makapagsisimula ng pagbabago malibang magsimula muna sa kapatawaran sa mga kasalanan mo. Walang taong pwedeng magsimula ng isang bagong buhay na hindi muna nagsisimula sa pagpapatawad ng Diyos sa buhay niya. You cannot start a new life without receiving any forgiveness from God. Kaya dapat, bago ka magkaroon ng isang bagong buhay, na dati buhay na wasak at magiging isang buhay na binuo ng Diyos. Na dati isang buhay na walang pag-asa, pero ngayon ay magiging isang buhay na punong-puno ng pag-asa, kailangan mong makatanggap ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Ang tanong, kailangan ko ng kapatawaran para makapagsimula uli ako ng bagong buhay. Salamat, meron tayong mabuting pastor na nagmamahal sa atin. Sino siya? Si Jesus Christ na namatay para nang sa gayon ay mapatawad tayo. Kaya yung kapatawaran ay parang nakalagay sa isang pinggan. Na yung sa isang pinggan na inaalok sa iyo, nakalagay doon, forgiveness. Abutin mo lang. Wala ka ng ibang gagawin pa. Hindi mo na kinakailangan pa na mag-iiyak, maglulumuhod para mapatawad ka. Just believe. Just put your trust in Jesus and you will be forgiven. Yun lamang po yun. Yun lang yun. Kaya yung pumasok ka rito, yung mukhang yang simangot, yung mukhang yan na sambakol, yung mukhang yan na parang walang pag-asa sa buhay, paglabas mo sa pintuang salamin na yan, mababago ang iyong mukha, ang iyong mga ngiti, magkakaroon ng panibagong buhay ang iyong mga mata. At may bagong ngiti sa iyong labi dahil naramdaman mo, pinatawad ako ng Diyos. At yun ang simula ng pagbabago ng takbo ng iyong buhay. Palakpakan natin si Lord. Yan ay dahil lamang sa kabutihan ng mabuting pastol, si Jesus. You know, ang mga tupa ay tinatawag nating clean animals. Tingnan mga katabi mo, mukha bang neat? Mukha bang malinis? Mukha bang bagong ligo? O mukhang hindi pa naliligo? Okay. Sabi, ang sheep are called clean animals. Mga peaceful animals. Hindi sila mababangis o wild animal. Ang mga tupa. But the problem sa mga sheep, they are defenseless against wild animals. Wala po silang panlaban. Kaya nga wala silang yung sungay na isusuwag nila sa mga wild dogs, sa mga lion, sa mga tiger, sa mga bear.
Wala silang panlaban eh. No? Kasi mga mababait ang tupa. At tingnan mo katabi mo, kaya pala ang bait-bait mo. Sabi mo nga, kaya pala ang bait-bait mo. Grabe. Kaya ang mga tupa, walang tagapagtanggol. Salamat sa Diyos, meron tayong mabuting pastol. Walang iba kundi si Jesus na magtatanggol sa bawat isa sa atin. Amen? Meron tayong Jesus Christ. At hindi siya bayaran na pastol. Hindi katulad ng mga bayaran na pag dumarating ang mga wolf, tumatakbo na, tumatakas, iniiwan na. Nagkakaproblema na ang mga tupa, bahala na kayo dyan. Kaya yung tupa, nag-aabang, hindi ako dinadalaw ng cell leader ko, bahala ka na dyan. Ako, marami akong problema, sarili ko. Bahala ka na dyan. Kapatid, ang mabuting pastol, amen? Lalo pagka dumadaan ang mga tupa niya sa mga mabibigat na mga problema, nariyan siya handang makinig. Amen? At kung wala sa pagtitipon, kasi ang mga tupa, tinitipon-tipon sila sa kulungan. Parang pag Sunday service, tinitipon yan eh. May nawawala, hindi nakarating doon. Hinahanap yan at tinetext agad ng mabuting pastol. Ng mabuting cell leader, tinetext agad yan. Where are you? Here na me. Amen? Here na me, where are you? Di ba? Yan ho, mga kapatid. Alam niyo po, ang mga tupa, pag ginugil niyo ang karakteristik ng tupa, ano yan? Hindi yan matalino. Parang mahina ang kaisipan ng tupa. Kaya lagi nalalagay sa panganib yan. I-google nyo ang karakteristik ng tupa. Pag kumakain ho yan, walang pakialam yan doon sa dadaanan niya. Hindi niya alam bangin na pala. Nguya pa ng nguya, lumalakad, hanggang siya nahuhulog. Kaya ang pastol, nakaalala yan. Kaya marami sa atin, inaakala natin, tama pa ang mga bagay na ginagawa natin. Marami tayo mga desisyon na iniisip natin tama. Pero minsan bigyan na lang susulpot yung cell leader mo na isang mabuting cell leader. Di ba? Nariyan. At inaalalayan ka. Tinuturuan ka ng tamang dapat mong gawin. Amen po ba? Kasi nga, hindi nalalaman ng tupa yung mga dapat nang gawin. Kaya inaalalayan siya. Ngayon, hindi ko lang naibaba yung ating yung staff eh. Meron po kasi na raw na shepherd staff, nasa office. Sino bang pwedeng pakuwanin ko sa church office natin? Yung staff niya, yung tungkod ng pastor, dali mo nga sa akin dito. Kasi, meron pong kawit yun na gano'n. Hindi po kawit ni kamatayan, ha? Iba ho yung kawit ni kamatayan, papaganon yun. Ito naman po papaganon. No? Yung pong space na yun, doon niya inilalagay sa liig noong tupa para inilalayo niya sa kapahamakan. Papakita ko sa inyo, ayan na, binababa na po. Ayan na. Hindi ko na ibaba, nakalimutan ko. Nasa isip ko na siyang ibaba. Kaya lang nung mag-awitan na, nawala na sa isipan ko, nadala na ako ng praise and worship eh. Ayan. Ayan. Yan po yun. Ito po ay tinatawag ng staff o tungkod ng pastol. Ayan, ito yung sinasabi ko. Kaya pag yung tupa nandoon, di na siyempre sa lalapitan. Ini-extend lang sa ulo. Sample. Hinihila na po siya. Inilalayo siya sa anumang kapahamakan. Ganon. Tapos pag may dumarating na mga wolf o tiger o leon, ito ang ginagawang pagtanggol ng pastol sa mga wild animals. Ganito rin. No?
simbolo ito ng authority ng isang pastol o ng isang cell leader o ng primary leader. Ginagamit natin ito pagka nagkakaroon tayo ng ordination ng isang pastor. Sa ordination ginagamit po. Kasi simbolo po ito ng authority ng isang pastor. Ayan. Ayun, lagyan natin muna dito lang yan. Dito muna, yan. Okay, para nakikita ninyo. Sa verse 13, tingnan sa verse 13, sabi, tumatakas ang bantay kasi binayaran lang siya at wala siyang pakialam sa mga tupa. So, ang taong bayaran, hindi siya willing na i-reach out niya ang mga taong napapahamak. Pag sinabing bayaran, ito yung mga taong wala burden sa lost souls. Wala silang, pag sinabing burden, walang bigatin o pasanin para mag-abot ng mga taong ilalapit kay Kristo. After lang siya sa sarili niyang kapakanan. Kaya sa verse 13 ng Pinoy version, tumatakas ang bantay. Kasi hindi naman siya totoong leader noong mga taong iyon. Pero si Jesus bilang good shepherd ay may malaking pagmamahal sa mga taong katulad natin. Tayo rin ay dating lost sheep, pero may umabot sa atin. Amen? Dati tayong lost sheep, dati tayong nawawalang tupa, pero may umabot sa atin. Sino umabot sa atin? Si Jesus. Kaya lang, hindi naman literally na si Jesus lumapit sa iyo. May ginamit siyang kanyang mananampalataya. Hindi naman pastor. Di ba? Yung lumapit sa iyo. Di ba? Kasi nga, yung gawain ng pag-abot sa mga kaluluwa at pangangalaga, hindi naman kinakailangan pastor ka eh. Amen? Kasi iba ang pastor. Pag sinabing pastor, malakihang pong gawain ang hawak ng pastor. Pero lahat tayo pwedeng gamitin ng Panginoon para po mag-abot sa mga lost souls at mag-alaga sa mga taong ito na mga inililigtas bilang tupa ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya lang, kailangan ikaw ay isang tao na may burden for souls. Sa Mateo 9, 35 hanggang talatang 38, babasahin ko sa inyo ayon sa Pinoy version. Nang makita niya ang napakaraming tao, naawa si Jesus sa kanila dahil litong-lito sila at di nila alam ang gagawin. Parang mga tupa na walang shepherd. So sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, napakaraming aanihin pero konti lang ang mga mag-aani. Verse 38, kaya mag-pray kayo sa mag-aani ng harvest o may-ari ng harvest na magpadala ng mga mag-aani. So, dito ay pinapakita sa atin si Jesus bilang isang mabuting pastol ay naghahanap ng totoong manggagawa na aabot sa mga taong litong-lito sa mga tupa na wala pong nangangalaga sa kanila. Ang dami po niyan. Tumingin kayo, sino mga nag-aaral dito? Taas sa mga estudyante rito. Tumingin kayo sa paligid ng inyong school premises. Napakaraming estudyante. Hindi mga iba sa ano tumatawa, naglalaro, di ba? Nakangiti. Pero sa totoo lang, dumadaan yun sa maraming problema. Litong-lito yun sa buhay nila. Na nalalagay sila sa mga alanganing bagay. Hindi lang sila makapag-open. Baka iba doon nagbabalak ng magpakamatay. Iba doon ay depressed ang buhay. Nade-depress ang buhay. Iba doon ay dumadaan sa kabiguan sa buhay. Bigo sa pamilya nila kasi broken family.
Gusto niya magkaroon ng isang masayang pamilya, magkasama ang tatay at nanay niya. Ang problema, hiwalay. Kaya siya naghahanap siya, naglulong siya ng ganoong family. Broken yung tao. Yung iba naman, naging broken dahil hindi siya mahal ng mahal niya. Ano ibig sabihin nun? Binasted siya nung siya ay manligaw. O kaya yung iba naman ay nagkipag-break ang kanyang boyfriend o girlfriend sa kanya. Yung iba naman ay maaaring yun na yung huling pasok niya sa school kasi walang pera para ipagpatuloy niya ang pag-aaral. So, nasa ganoong problema yung tao. Di natin alam, baka yung mga magulang niya may sakit, ang mga kapatid niya may karamdaman, baka sila rin, di mo alam, yung mga classmates niyo, na kung saan ay maaaring pumapasok, pero yung pala, hindi nakakakain ng kumpleto sa buong araw. Isang beses lang kumain sa buong isang araw na yun. Ikaw mapalad ka, may pang midnight snack ka pa. Pero iba, wala. So, sila po ay litong-lito at gulong-gulo ang buhay. Sabi dito, para mga tupa na walang shepherd. Kaya ang ginawa po ng Panginoong Yesus, nagsabi siya, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. So manalangin daw po ng mga manggagawa, mag-raise up si Lord ng mga manggagawa para umabot ng mga taong ito. Pero yung mga manggagawang yun ay magiging katulad ni Jesus bilang mga mabuting pastol. Kasi yung mga laborers na hinahanap ng Panginoon, ito yung mga laborers na willing silang isakripisyo ang kanilang oras o ang kanilang panahon, isakripisyo ang kanilang pamamahinga, isakripisyo ang kanilang magandang kalagayan upang hanapin lamang ang mga naliligaw na mga tao para kay Kristo. O alagaan yung mga taong ito na mga tupa ng Panginoon. Kaya, nakita ko po, mga kapatid, na importante na atin pong malaman at makuha ang tunay na pulso ng mga followers ni Jesus. Kasi ang tunay na followers ni Jesus, ang sabi rito ay ang kanilang pong gawain ay makipag-partner kay Jesus sa ministry. Kasi Jesus was looking for a partner. Ito ang gawain ng isang mabuting pastol. Naghahanap siya ng partnership sa kanyang mga followers. Ano yung pakikipag-partner? Sabi ni Jesus sa Mateo 4:19, sumunod kayo sa akin at tuturuan ko kayong mangisda. Pero imbis na isda, tao ang huhulihin ninyo. So, yung hinahanap ng Panginoong Yesus na makikipag-partner sa Kanya, ay ito yung mga tao, kapatid, na kung saan ay magwawagi ng mga tao para sa Kanya. Willing na magwagi at mag-alaga ng mga tao para kay Kristo. Another thing pa na itinuturo po ng salita ho ng Diyos sa atin, sa John 10 verse 14, 1 Gs 14, ang sabi diyan, a good shepherd knows who are his. Kilala ng mabuting pastol kung sino ang mga nasa kanya. Kilala ni Jesus kung sino sa atin dito ang talagang tupa niya. Alam ni Jesus kung sino ang kanyang tupa.
Anong sabi ng verse 14? Ako ang good shepherd, kilala ko ang aking mga tupa. At kilala din nila ako. Noong unang panahon, ang mga pastol, personal kung mag-alaga ng mga tupa. At kilala niya personally ang mga inaalagang tupa. Kilala niya ang pangalan ng bawat isa sa atin. Example natin, sa Luke chapter 19, pumunta ang Panginoong Hesus sa Jericho. At siya'y naglakad at merong isang pandak na lalaki pero mayaman. Ito ay chief ng tax collector nung panahong yun. Gusto rin niyang makita si Jesus. Umakyat siya sa isang puno para matanaw niya ang pagdating ni Jesus. Eksakto naman na nakasabit siya sa puno para tinitignan niya si Jesus patungo sa direksyon kung nasaan siya. At biglang hinto ni Jesus sa tapat mismo nung lalaking iyon na nasa puno at tumingala si Jesus at ang sabi sa kanya, Sakeo. Nagulat si Sakeo, halos malaglag siguro sa puno. Ang tanong ni Sakeo, ba't kilala ako nito? Sa dinami-dami ng mga tao, first time nga lang niyang mamimit si Jesus. Alam ni Jesus ang pangalan niya. Alam ni Jesus. Kaya Sakeo, ngayon din pupunta ako sa bahay mo. Nagulat si Sakeo. Siguro kamuntik nang mahulog sa punong kanyang pinagsabitan. Ano ibig sabihin niyan? Kilala ni Jesus kung sino ang nasa kanya. Ibig sabihin, lahat ng detalyado sa buhay natin. Kung ikaw ay tupa ng Panginoon, wala kang nalilihim sa Panginoon. Alam niya lahat ng pinagdadaanan at nangyayari sa buhay mo. Alam niya lahat ang mga sikreto sa buhay mo at alam niya ang mga problemang kinakaharap mo. Sino magtataas ng kamay dito na hindi nalalaman ng lahat sa atin ang mga pinagdadaanan niya? Sabihin, hindi alam ng mga katabi mo kung ano ang mga problema mo na pinagdadaanan. Taas ang kamay. Marami tayong, kasama na ako dun. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng katabi mo. Pero alam ng ating mabuting pastol na si Jesus Christ kung ano ang problemang pinagdadaanan mo. Lahat ng detalye sa buhay mo ay interesado ang Panginoon. Halimbawa natin yan ay sa aklat ng Mateo, Kabanata 10, talatang 29 hanggang 32. Basahin natin basahin ko sa Mabuting Balita, Biblia. Mateo 10, talatang 29 hanggang talatang 32. Ano ang sabi dito? Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So yung ibong maya pala, nung panahong yan ay napakamura lang. Makakabili ka sa isang sabi rito ay isang salaping tanso. Ito po'y murang halaga lang po yan. Parang 1 sentimo lang yan. 1 sentimo lang, makakabili ka ng 2 ibong maya. Pero sabi ni Jesus, bagamat ganoon, mumurahin lang ang ibong maya, pero binabantayan ng Diyos yan. Hindi nakakaligtaan ng Panginoon, pakainin ang ibong maya, at alam niya ang nangyayari sa ibong maya, alam niya kung ito ay namamatay o hindi. Ang sabi ni Jesus, bumaling siya sa mga taong kausap niya. Sabi niya sa mga alagad niya, sa mga tao, maging ang bilang ng buhok niyo ay alam ko kung ilan. Anong ibig sabihin nun? Yan ay isang metaphor, isang talinghaga. Kung ang Panginoong Jesus, alam niya ang bilang ng buhok mo at alam niya kung ilang hibla ang nalalagas kada isang araw. Ikaw ba alam mo
Ikaw, Kyle, nabibilang mo ba kung ilang hibla ng buhok mo pag naligo ka? Ilang beses ka ba maligo sa isang araw? 2. Kung 2 beses maligo, di ba, bisan magulat tayo, ang dami ng mga buhok doon sa lapag sa higi ng ating CR, di ba? Bisan din na nga natin pinupulot. Sabihin, inayaan natin na ito ay tamaan ng tubig at ilabas na lang doon, sa labasan ng tubig. Hindi natin nalalaman ilan, pero alam na alam ni Lord ilan na nalagas. Ang tanong, kung ang Diyos interesado sa buhok mo, ang buhok ba yan, kapatid, ay dapat pinapakain mo? Hindi naman Amen? Pero, kung interesado siya sa buhok mo, mas interesado siya sa marami mong problema sa buhay. Mas interesado siya sa mga pinagdadaanan mo. Kung yung buhok nga pinagdidiskitahan ng Panginoon, yung pa kayang iba pang mahalagang parte ng buhay mo. Yan po ang itinuturo dyan ng isang mabuting pastol. Kilala ka niya. Amen? Kaya walang ibang pwede makapag-alaga sa atin kundi ang Panginoong Hesus lang. Amen po ba? Dahil hindi nalalaman ng sino man sa atin ang pinagdadaanan natin sa buhay natin. Yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan. Di mo alam, baka nagbabalak na magpakamatay yan. Magulat ka nila, namatay na siya, katabi ko lang. Kangiti-ngiti, tumalon sa ilog Pasig. Nagulat ka. Akala mo walang problema. Di ba, patawa-tawa pa, kengkoy pa. Pasayaw-sayaw pa. I am free to run. Tumatakbo-takbo pa. Tapos nabalitaan mo, naglason. Hindi nakayanan ang problema sa buhay. May mga ganun tao. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng mga taong iyan. Pero dito nakita ho natin, hindi lamang kilala ang tunay na pastol, kilala tayo. Kundi, ang sabi diyan, kilala din natin ang ating pastol. I know them and my own know me. Ngayon, gusto ko linawin sa inyo yung salitang you own me. No? Know me and I know them and my own know me. Yung salitang know. K-N-O-W. Sa Tagalog ng K-N-O-W ay alam. Pag English binasa mo, hanggang doon ka lang sa intellectual knowledge about the person. Kasi you know, intellectual, kilala ko. Siya si Russell Aguyaoy. Tama ba, Brad? Sir, tamo. Yung pagkakilala ko sa kanya, intellectual knowledge. Alam ng isip ko ang pangalan niya. Pero yung salitang no na yan, hindi yun ang kahulugan na intellectual knowledge. Na kilala ka ng Panginoon, kilala mo rin siya. Based from our intellectual knowledge. Kasi, kaya napakalaga yung kaalaman sa Greek Kaya ito mga nagba-Bible school na mga kapatiran natin, tinuturuan natin sila ng basic Greek, para matuto silang bumasa ng Greek at mag-interpret ng Greek language. Kasi ang Bible, especially the New Testament, was written in original Greek language. Doon nasulat sa wikang Griego, hindi sa wikang English o Pilipino o Tagalog ang bagong tipan. Sa wikang Greek po yan. Kaya, dito natin ititrace ano ang kahulugan ng no sa Greek. Yung Greek ng salitang no, yung Greek nun ay ginosko. Ginosko. Okay. Yung I know them. Yung no na yun ay ginosko. It has nothing to do with intellectual knowledge, but has something to do with
With what? With your closeness with someone. Ito po ay tumutukoy sa pagiging malapit mo sa isang tao. Merong tinatawag na emotional attachment. Yung salitang no. Hindi po ito no na kilala ko lang si Hannah Cabral sa pangalan. Kasi pwedeng kilala mo sa pangalan ng isang tao pero hindi kayo close. Tama po ba ako? Kilala mo siya. Oh, siya si Camille. Pero hindi kami close. Di ba? Oh, siya si Kyle. Pero hindi kami close. Pag sinabing close, may tinatawag na emotional attachment yan. Di ba? Iba yung may emotional attachment, may tinatawag na relationship. Strong and close relationship. At dito, ipinakita po sa atin dito, paano ngayon natin malalaman kung tupa ka nga ng Panginoon? Kasi sabi dito, di ba, kilala ko ang tupa ko. Walang problema kay Lord. Si Lord, kilala niya kung sino nasa Kanya. Ang problema tayo, paano mo malalaman na ikaw nga ay tupa ng Panginoon? Kung para malaman mo, kasi sabi dito, kilala ako. My own, my sheep know me. Yung know na yun, ibig sabihin, my sheep has emotionally attachment to me. Ibig sabihin, in love sa akin, yung tupa ko. Nandaan niyo po ba ako? Sa mga, taas ang kamay na mga naranasan ninyong ma-in-love, taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Umami na kayo, naranasan ninyong ma-in-love. Pwedeng ma-in-love sa isang tao, ma-in-love sa isang hayop, ma-in-love sa isang pusa. Di ba may ganun eh? Di ba? Kaya nga alagang-alaga mo, close ka. Sa pagtulog mo, inuunan mo yung pusa, yung aso. Di ba may ganun? Di ba close na close eh? At pinapakain mo yan ng mga talaga namang imported food. Amen? So, ikaw ba'y tupa ng Panginoon? Kung sinabi mong tupa ka ng Panginoon, therefore, kilala mo si Lord. Pag sinabing kilala, yung salitang kilala, hindi tumutukoy sa intellectual knowledge, kilala mo siya bilang Jesus. Hindi yun. Kundi, in love ka sa Kanya. Kasi kung hindi ka in love kay Jesus, pwedeng hindi ka niya tupa. O pwedeng dati kang in love, ngayon hindi na, pwedeng backslider ka na kay Lord. Kasi ang totoong tupa ng Panginoon, may strong intimacy kay Jesus. Paano mo ma-describe ang isang tupa ng Panginoon na may emotional attachment? Sige nga, pagka in love ka sa isang tao, marami sa inyo tumaas ng kamay na na-in love kayo. Di ba pag mahal mo ang isang tao, yung message sa'yo, lagi mong binabasa. Amen? Tinext message na sa'yo, nabasa mo na ng ilang ulit, binabasa mo na naman. Hindi pa ulit-ulit ka, di ba? Di ba ganon? Kasi emotionally attached ka. Pero kung may nagme-message sa yung isang tao, wala ka namang ka-feeling doon, delete agad yun. O kaya di mo na binabalik-balikan pa yung text message noon. Amen po ba? Tama po ba ako? Ganon din sa Panginoon. Ano ba ang text message niya sa atin? Saan makikita? Sa Bible. Pag ang Bible hindi ka interesadong basahin, malaki problema mo. Huwag mo sabihing mahal mo si Jesus. Naglolokohan lang tayo. Because the Bible represents Jesus Himself. Nung una, hindi ko maintindihan yan, pero naranasan ko yan. Unang-una akong dumalo more than 43 years ago sa isang ganitong Bible study. Right away, after ng Bible study, naghahanap agad ako, mabibili ko ng sariling Biblia. Right away. Kasi na-inlove ako sa Kanya eh. Iyak ako ng iyak nung pinapatanggap kay Jesus. Iyak ako ng iyak talaga kasi feeling ko talagang niyayakap ako ng Panginoon. Kilala ko, nanay ko noon eh, dati na nagbabible study, ini-introduce na kasi Jesus. Kilala ko lang sa pangalan. Pero hanggang sa na-encounter ko si Jesus personally, parang hinahaplos niya yung puso ko, iyak ako ng iyak.
Kaya pagkatapos nun, sinasabi ko sa mga ka-sister, ka-brother, kasi may Bible silang hawak, saan makakabili niyan? Magkano yan? Insigida kinabukasan, pumunta agad ako sa Philippine Bible Society at naganap agad ako ng Biblia. At paghanap ko ng Biblia, yun ang lagi kong binabasa. Mapa bahay, mapa sa trabaho, at working student ako noon, mapa sa school, lagi kong bitbit ang Bible, lagi kong nagbabasa ng Bible, nakakalimutan ko minsang kumain, dahil enjoy na enjoy ako magbasa ng Bible. Dahil bakit? Pag in love ka, interesado ka sa mensahe sa iyo ng taong o sino man na mahal mo. Amen? Yan po yun. Kaya magkakaroon ka ng personal devotion. Paggising sa umaga, hindi agad cellphone ang iyong hahanapin. Kung may text message sa iyo, ang sino man. Kundi Bible agad ang iyong bubuklatin. Bakit? Baka kung ano ang text message ni Lord mula sa Biblia. Yun po agad, Bible agad. Bago ka matulog, magbasa ka rin ng Biblia. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. No? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay patungkol sa pagmamahal ng isang tupa sa Panginoon. At ang sabi dyan, 14, kilala ko ang aking mga tupa. Ibig sabihin, mahal ko ang mga tupa ko. At kilala din ako. Yung kilala, ginos ko, meaning has something to do with strong emotional attachment. Mahal na mahal ako ng tupa ko. Yun ang, kung itatranslate lang po natin sa talagang literal translation yan, ang translation yan, mahal na mahal ako ng tupa ko. Parang ganito, mahal na mahal ko ang tupa ko at mahal na mahal din ako ng mga tupa ko. Ang tanong, mahal na mahal mo ba ang Panginoon? Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang sarap awitin, pero ang tanong, totoo kaya sa atin? Totoo kaya sa puso natin na mahal natin ang ating Panginoon? At sa paano bang paraan, kapatid? Siyempre, di ba, pag mahal mo ang isang tao, gusto mo laging kausap. Kaya pagka kausap mo yung crush mo, yung gusto mo, patay ang oras. Hindi ka tumitingin sa oras kasi parang kumari, wag matapos yung kwentuhan ninyo no? Di ba? Ang tagal. Tinatawag ka na nga, hindi, sige, susunod na ako. Pero kasi gusto mo lagi siyang kausap Kasi in love ka sa kanya Tama po ba ako? Pero pag hindi mo type, ay kapatid, isang ano lang, sige, okay na yan. isang hi, gusto mo sasabihin pa siya, hindi, wag na, sige, alis na siya. Kasi hindi siya interesadong mag-spend ng oras sa iyo. Kasi hindi ka niya mahal At hindi mo siya mahal. Amen? You're not willing to spend time. Di ba, Kyle? Di ba, Kyle? Pagka mahal mo ang isang tao, you're willing to spend time with him. Di ba? Kahit anong oras yan. Di ba? Sky's the limit ang oras niya. Di ba, Kyle? Bakit? Parang kang nahihiya. Nagtatanong lang naman ako. Di ba? So, ganyan po Di ba? Ngayon, sa Panginoon, prayer is talking with God. Pag nananalangin ka ba kay Lord, para kang tinatamad. Para ka bang feeling mo wala kang gana. Parang iniisip mo marami ka pang gagawin pag nagpipray ka kay Lord. So may problema. Wala kang emotional attachment kay Lord. Ang tanong, sabi ang tupa niya Si Lord ang nagsasabi, hindi naman ako Ang tupa ko, mahal na mahal ako. Tupa ka nga ba niya? Yan ang tanong. Buti pa yung tao, mahal na mahal mo, si Lord. Buti pa asawa mo, mahal na mahal mo, si Lord. Buti pa ang anak mo, mahal na mahal mo, si Lord. Yan. Ngayon, another thing, para pagpapatunay na ang isang tupa ay nagmamahal sa Panginoon. Ito po. Yung tanong ni Jesus Christ kay Pedro sa 1 Kabanata 21.
Sa simula sa talatang 15 hanggang talatang 17. Ano ang sabi ni Jesus kay Simon Pedro? Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Tinatanong si Simon Pedro kung mahal ba niya ang Panginoon. Ang tugon ni San Pedro, opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, dahil mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Pasinin ninyo ha. Kung parang sinasabi ko, totoong mahal mo ako, abutin mo ang mga walang lakas. Kasi pag sinabing bata, di ba, mga powerless yan. Mga walang lakas na tao. Abutin mo ang mga taong nasa kawalang pag-asa sa buhay. At ang sabi dito, ikalawang tanong sa kanya, verse 17. Verse 16. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. So, yung palang batayan ng pagmamahal natin kay Lord ay hindi nakukuha sa pag-awit natin na I love you, Lord. Mahal na mahal kita, Hindi pala nakukuha yun eh. Kundi nakukuha yun kung ikaw ay mayroong pagmamahal sa mga taong ibinigay ng Diyos sa ilalim ng pamamahala mo. Gusto mo bang mag-alaga ng tao? Kung wala kang interest na mag-alaga ng tao, mag-aakay ka ng tao para kay Lord, yung inakay mo, dinala mo kay Lord, siyempre, kailangan dadalawin mo yan, bibisitahin mo yan, di ba, kakamustahin mo yan, sisharean mo yan. Ang tawag doon ay discipleship. Kung wala kang interest doon, do you think mahal mo si Lord? Kasi tinatanong si Pedro mahal mo ba ako? Anong ang sagot ni Pedro? Opo, mahal ko kayo. Ano sabi ni Jesus? Okay lang, sige, kung mahal mo ako, no problem. Hindi ganun Sabi ni Jesus, mahal mo ba ako? Di, alagaan mo ang mga tupa ko. Kasi, ang good shepherd nagpo-produce ng mga good followers. Ang mabuting pastol ay nagbubunga ng mga mabuting tagasunod, katulad ni Jesus. Siya ay mapagmahal sa mga tupa niya, ikaw din ay mapagmahal sa mga tupa ng Panginoon. Kaya dito, sa verse 16, lundag tayo sa verse 16. Ang totoong tupa, alam niya ang tinig ni Jesus kasi lagi siyang nagbabasa ng Bible. John 10:16, maiba akong tupa na wala pa sa grupong ito, kailangan ko din silang ibalik dito at makikinig sila sa boses ko. Kaya magiging isang grupo sila na may isang shepherd. So, ilan dito nagamit kayo mag-share sa mga tao at nadala mo sa gawain sa Panginoon? Nang magsalita ka, anong tinig ang narinig nila? Tinig mo ba? Tinig ni Jesus. Kaya sumunod sila. Tinig ni Jesus yun. Kasi ang sabi, ang mga tupa ko nakikinig sa akin. Kaya nang mag-invite ka, kaya umuo, hindi dahil magaling kang mag-share. Dahil natapat na yung na-sharean mo, ay tupa ng Panginoon yun. Kasi kilala ni Lord kung sino talaga ang nasa Kanya. Halimbawa, sa 5 yan, nag-share ka, mahal kayo ng Panginoong Jesus, handa siya magpatawad sa inyo. Sino sa inyo gustong sumama sa akin sa church na dinadalawan ko? Sa 5 na yan, isa lang ang nagtaas ng kamay. Ibig sabihin yung isa na yun, ang
Sa 5 yun, isa lang ang tupa ng Panginoon doon. Kasi siya lang ang nakapakinig sa tinig ng Panginoon. Sino ang ginamit? Ikaw. Kaya pag tayo nagsalita, dala natin ang tinig ng Panginoon. Pag sumunod sa iyo, tupa ng Panginoon yan. Kasi sabi dito, nakikinig sa akin, tinig ang aking tupa. Amen po ba? Maging sa preaching na ito. Dito malalaman ko sinong tupa ng Panginoon. Ako'y ginagamit lang. Ang tinig ko, narinig nyo, tinig ni Perdibaga yan. Pwedeng parang tinig butas palanggana. Diba? Hindi maganda sa inyong pakinig ang boses ko. Pero, in the Spirit, ang nagsasalita ay ang tinig ni Jesus. Kung ikaw ay tupa ng Panginoon, pinapakinggan mo at gagawin mo yung pinangangaral. Hindi yung pumasok dito, lumabas sa kabila. Hindi yung nagdadoubt ka, totoo kaya pinangaral ni ano. Sabihin, hindi kanya tupa. Pag pinagdadoubt mo yung tinuturo sa'yo ng pastor o sa pangangaral ng salita ng Diyos. Naunawaan niyo po ba ako? Maski kayo, pag kayo nag-share at hindi kayo pinakikinggan, huwag kayo magdi-discourage. Hindi ako pinakikinggan ng mga taong iyon. Huwag ka madi-discourage. Natapat lang na yung natsyempuhan mong sineran mo, hindi tupa ng Panginoon. Kasi ang hinahanap natin dito, yung tupa ng Panginoon. At sa dinami-dami nun, may 20 sinera mo, 2 lang ang nag-respond. Sila ang tupa ng Panginoon na nakinig sa tinig ng Panginoong Jesus. Tinig mo ang ginamit ni Jesus. Naintindihan niyo po ba ako? Yun ho yun, mga kapatid. Inibitahan mo yung miyembro mo sa cell group para dumalo ng linggo. Ayaw kang pakinggan. Maaring hindi sila tupa ng Panginoon. Kasi, hindi nila ma-discern kung tinig ni Jesus yun eh. Sabi, kilala kasi ng tupa ang tinig ng Panginoong Jesus. Alam nila. Naunawaan niya po ba ako? Patungkol yan. Kaya, ano ang sabi sa verse 16? May iba akong tupa na wala pa sa grupong ito. At sila'y dadalhin ko. So, ano yung ginagawa ng Good Shepherd? Nagdadala ng kanyang mga tupa para isama sa kanyang grupo. Hayaan ba natin si Jesus ang siya maglibot sa buong mundo para hanapin niya yung tupa? Hindi po. May believer siya. Ang tawag sa believer ay church. Sa Tagalog ng church ay katawan ni Kristo. Tayo ang katawan sa lupa. Tayo yung katawang nakikita. So yung katawan ang kikilos. Sino yung katawan? Church. Ikaw, part ka ng church eh. Kaya ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Huwag mo sabihin, hindi, mga pastor lang. No. Part ka ng katawan. Part ka ng church. Katawan ka ni Kristo. Pag sinabing katawan ka ni Kristo, ikaw ang representative ni Kristo dito sa lupa para umabot sa mga tao. Amen? Kasi siya yung mabuting pastol. Kaya pag, may mga member ka na hindi na nakakadalo ng ganitong gawain o ng cell group, dinalaw mo. Ang totoo, nang buksan ng pintuan ng membro mo, ang pintuan ng bahay nila, hindi ikaw ang tinanggap, kundi si Jesus. Kasi ikaw ang representative ni Jesus bilang mabuting pastol. Dinalaw ka ni Jesus. Kaya pagka, kapatid, nag-message sa iyo yung cell leader mo, sigaw agad, praise the Lord! Nag-message sa akin ng aking mabuting pastol na si Jesus. Tinigan nila, hindi naman si Jesus yung nag-text sa iyo eh. Si sister, ano yan eh. Si brother yan eh. Pero sila ay representative ni Jesus dito sa lupa. Naunawaan niya po ba ako, mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Kaya yan, ang sinasabi ko sa inyo, na tinanong ni Jesus si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? At yan ang pundasyon sa mga tao na kailangang may mag-aabot at mangangalaga sa mga tao. Sino ang mga taong pwedeng mangalaga lang? Yung mga taong nagmamahal lamang sa Panginoong Jesus. Ito, meron tayong pang port attend mo na po, ano, sis, no? Pang port attend na siya. Pag tinanong siya, sino nag-invite sa'yo? Sino sasagot mo? Siyempre, tao, di ba? Si Kams ba? Sister Camille ang nag-invite sa kanya. Pero sa totoo lang,
ang nag-anyaya sa iyo ay ang mabuting pastol na si Jesus. Nang ma-sharean ka, ang naririnig mo, hindi talaga tinig ni Sister Camille yun. Tinig ni Jesus yun. Dahil narinig mo ang tinig ng iyong pastol, sumunod ka at pumunta ka sa gawain sa Panginoon. Yan yun. Yan po yun. Pastor ba si Sister Camille? Hindi po. Kaya lang siya ay katawan ni Kristo na ginamit para si Kristo makalapit sa maraming tao. Kaya hindi alam ng ibang tao si Jesus, siguro pagdating ng Judgment Day, sinasabi ni Jesus, di ba alam na lumapit ako sa iyo? Kailan ka lumapit sa akin? Maraming tao lumalapit sa akin. Nag-represent ako ng mga taong iyon. Hindi ko naman nakita kayo yun, pero katawan ko sila. Sa lupa. Sila ang representative ko. Kaya pag kayo ay nagre-reject sa kanila, ako ang tinanggihan ninyo. Hindi sila. Pag nag-message sa iyo yung sa leader mo at nagsisin ka lang at hindi ka man lang nagre-respond, yun ang respond mo kay Jesus. Kamusta ka na? Wala ka man lang ka-reply. Hindi ka nakikinig sa tinig ni Jesus. Amen? Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, ako ay representative ni Jesus. Kaya magpakaayos ka. Ako ay representative ni Jesus. Kaya ka nandito, maaaring sinabihan ka ng leader mo, Sunday nandito tayo Akala mo lang, sa leader mo lang ang nagsasalita. Akala mo lang yun. Tinig ni Jesus yun. At nakinig ka, kaya ka nandito ngayon. Natutuwa si Lord. Anong sabi niya? Ang aking mga tupa ay kilala ko at nakikinig sila sa akin. Purihin ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tumayo tayong lahat.